Paano ba? Welcome sa ating kalusugan tips. 8 tips kung paano hindi magkaroon ng buhok sa kilikili. Sa ating tip number 1, merong tinatawag na electrolysis. Ang electrolysis po ay ang aparato na may kakayahang kunin ang mga buhok at bunutin ang mga ito kasama ng bumbilya. Ang balat ay nananatiling makinis ng mga 3 linggo pagkatapos ng pamamaraan. Kung regular mong ginagamit ang aparato, ang mga buhok ay humihina sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, nagiging malutong at manipis. Ang electrolysis ng kilikili ay medyo masakit. Maaari kang gumamit ng mga cream upang mapawi ang kakulangan sa ginhawa, bago ang paggamot at mga lotion upang makatulong na paginhawain ang balat pagkatapos. Dapat tandaan na ang sakit ang mga tanging disbanteha ng pamamaraan. Disadvantage, ika nga. Sa kabilang sa mga positibong aspeto, mayroong mataas na kahusayan at bilis ng session. Sa tip number 2, ito ay tinatawag na waxing. Ang waxing ay gumagamit ng mainit na wax upang alisin ang buhok sa kilikili. Huwag gumamit ng malamig na mga piraso para sa lugar na ito. Hindi sila makakapit ng mahigpit sa balat. Nangangahulugang hindi nila makukuha ang lahat ng mga buhok. Ang pamamaraan mismo ay medyo simple. Upang magsimula, ang wax ay pinapainit sa isang wax melter sa operating na temperatura. Sa isang spatula, ang komposisyon ay ipinamamahagi sa balat. Ang isang strip naman ng material na tela ay inalalapat sa itaas para sa pag-aayos. Pagkatapos ng ilang minuto, ang komposisyon ay lumalamig at naputol na may matalim na paggalaw kasama ang mga buhok. Ibig sabihin, ginagamitan ito ng mabilis na pagtanggal para matanggal din at sumama ang mga buhok. Ang ganitong uri ng epilation ay nagpapanatili ng resulta sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ibig sabihin, 3 hanggang 4 na linggo ang mabagal o ang walang pagtubo ng buhok sa iyong kilikili. Ang mga ugat ng buhok ay nasugatan, sumakatuwid, sa regular na pag-uulit, ang pagiging epektibo ay tumataas. Masakit itong maituturing. Tulad ng sinabi kanina, maaari kang makaranas ng konting disbanteha dahil sa sabay-sabay na binubunot nito ang iyong buhok sa kilikili. Pagkatapos ng session, maaaring lumitaw ang pangangati at bahagyang pamamaga sa balat. Sa ating tip number 3, kung kanina sa tip number 2 ay waxing, ito naman ay sugaring. Ano nga ba ang sugaring? Ang masa ng asukal ay magiging alternatibo sa wax. Ang prinsipyo ng pamamaraan ay kapareho rin ng waxing. Dito lamang ang ginagamit ay isang malagkit na masa ng asukal na dapat ilapat sa balat. Ibig sabihin lang po na imbis na wax ang gagamitin, ay sugar or asukal ang gagamitin natin. Pagkatapos ng paglamig, ito rin ay pumuputol kasama ng mga buhok. Ang pamamaraan ay maaaring isagawa sa salon o sa bahay. Ang masa ng asukal ay maaaring mabili na handa na. Ang pamamaraan ay masakit. Gayunpaman, sa regular na paggamit, ang kakulangan sa ginhawa ay unti-unting bumababa. Ibig sabihin, kapag mas madalas at regular mo na itong ginagawa, yung sakit na mararamdaman mo ay nawawala paunti-unti dahil nasasanay ka na. Mga isang araw pagkatapos ng sesyon, maaaring may pamumula, pangangati, at pamamaga sa balat. Ang pagiging epektibo ay medyo mataas. Ang resulta ay tumatagal na mga 3 linggo.
Ating tip number 4. Medyo high-tech na tayo. Laser pangtanggal ng buhok. Ang pamamaraang ito ay gumagana ng maayos para sa mga kilikili. Ibig sabihin, sobrang effective talaga. Para sa pamamaraang ginagamit ay isang espesyal na kagamitan na bumubuo ng mga ilaw na flash. Ang mga ito ay humihigop ng melanin at nakukonvert sa enerhiya ng init. Siya ang sumisira sa buhok kasama ang ugat. Ibig sabihin, ugat pati ang buhok. Karaniwan, ang epilation ay isinasagawa sa isang kurso ng 4 hanggang 6 na sesyon. Sa bawat yugto, ang epekto sa mga buhok sa yugto ng paglago ay isinasagawa. Pagkatapos ng laser hair removal, ang balat ay maaaring mamaga, mamula, at may konting pananakit. Pagkatapos ng isang buong kurso, ang resulta ay tumatagal ng mga 3 hanggang 5 taon. Ang eksaktong epekto ay nakasalalay sa mga antas ng hormonal at iba pang panloob na mga kadahilanan. Humigit kumulang 1 buwan ang lumipas sa pagitan ng mga session. Ang laser hair removal ay isang magandang solusyon para sa mga taong gustong makamit ang pangmatagalang resulta. At para sa ating tip number 5, ito naman ay photoepilation. Ang pamamaraan ay katulad ng laser. Tanging iba lamang ang kagamitang ginagamit. Ang aparato ay bumubuo ng liwanag na radiation na humihigop ng melanin sa buhok. Ang pagbabagong anyo sa anit ay nagaganap sa loob ng baras. Nagbibigay ito ng epekto sa buong buhok mula sa dulo hanggang sa ugat. Ang epilation ay isinasagawa din sa isang kurso ng 5 hanggang 8 sesyon. Na pagkatapos ng unang pamamaraan, mayroon isang kapansing-pansin na resulta. Ang ganitong uri ng pagtanggal ng buhok ay bihirang pinili dahil hindi kasiyasiyang epekto. Kaya pagkatapos ng pamamaraan, ang mga paso, pamamaga, paltos at pamumula ay maaaring mabuo sa balat. Tip number 6. Labaha. Ito ay ang pagputol ng buhok sa ibabaw ng balat. Ang pamamaraan ay kailangan ulitin ng humigit kumulang bawat 3 araw. Medyo mahirap makamit ang kumpletong kinis nito. Kabilang sa mga pakinabang, mapapansin isa ang mabilis na pagkamit ng resulta, ang mababang halaga ng labaha mismo. Gayunpaman, ang mababang kahusayan at hina ng resulta ay nakakabigo. Ibig sabihin lang, meron tayong mga pwedeng gamitin tulad ng labaha. Yun nga lang, mabilis man makuha ang resulta, maiksi lang ang kanyang epekto. Tulad ng sabi kanina, kailangan ulitin ulit ng pagkatapos ng 3 araw. At medyo mahirap makamit ang kumpletong kinis nito. Pero gayunpaman, dahil mababa ang kanyang presyo, ay madalas ito ang ginagamit. May panganib na hatid ito kapag gumagamit ng labaha, kaya dapat doble ingat at maaaring makairita sa sensitibong balat. Gumamit ng mga tool na may maraming blades at protective strips. Bago ang lahat, maaari mong ilapat ang shaving foam sa balat at pagkatapos ay gumamit ng sabaw ng mansanilya upang paginhawain. Sa pagitan ng mga sesyon, napapabagal nito ang paglago ng buhok. Ang ating tip number 7 ay paggamit ng mga kemikal na compound. Maaari mong gawin ng walang labaha. Palitan ito ng isang cream na maaaring makatanggal ng buhok. Ang komposisyon ay kumikilos sa nakikitang bahagi ng buhok at bahagyang lumalalim sa mga dermis upang ang ugat ay hindi apektado. Ang resulta ay maaring tumagal ng medyo mahabang panahon, mga 6 hanggang 7 araw.
Ang isang magandang bonus ay mga chemical na compound ay unti-unting napapanipis ang mga buhok. Hindi lahat ng cream ay maaaring gamitin para sa kilikili. Ang isang maselang lugar na may magaspang na buhok at dapat tratuhin ng mga dalubhasang formulasyon. Sa ating tip number 8 at last na tip, maaari kang gumawa ng sugar paste. Bilang resulta, ang ganitong pamamaraan ay magiging katulad ng salon sugaring. Para sa pagluluto, gamitin ang juice ng kalahating lemon, 2 hanggang 3 tablespoon, isang tubig, 170 hanggang 180 grams ng asukal. Ang pagtimpla ay dapat pinakuluan upang ito ay lumapot. Pagkatapos ng komposisyon ay pinalamig sa isang komportabling temperatura at inilapat sa balat upang alisin ang buhok. Ang pagiging epektibo ng katutubong pamamaraan na ito ay nananatiling kaduda-duda. Mas mainam na subukan muna ang anumang komposisyon sa isang maliit na lugar upang matiyak na walang allergy reaction. Maaari mong gamitin ang aloe upang paginhawain ang balat pagkatapos ng pagtanggal ng buhok. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan, like, share, and comment sa ating YouTube channel. At kung ikaw naman ay may mga suggestion na topic, maaari lang na mag-comment sa ating mga videos. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa mga future videos.